Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Isang magandang araw po sa inyo mga dear. Ako po si Papa Dudut, inviting you all to please subscribe to my YouTube channel. Huwag din kalimutan na mag-like, share, and mag-post ng inyong mga comments sa aking YouTube channel. Nag-heart po ako, binabasa ko po ang mga comments ninyo at na-appreciate ko po ang inyong walang sawang suporta. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig. Kami po ng asawa ko ay avid fan ng inyong programa since nasa high school pa lamang kami. Simulan po natin ang aking kwento nasa isang sikat akong store na bilihan ng kape. Habang hinihintay ko ang aking asawa, nag-flashback lahat ng mga nangyari sa amin. Simula nang naging magnobya kami hanggang sa kinasal at nagkaanak. Ako po pala si Megan, hindi tunay na pangalan. 35 years old from Bulacan. Asawa ko po ay si Francis, 36 years old, hindi rin niya tunay na pangalan. Nagkakilala kami ng asawa ko noong lumuwas siya ng Maynila para mag-apply ng trabaho para sa ibang bansa. Ako naman ang time na yon ay nagtatrabaho sa isang agency. Hanggang sa nakaalis siya papunta sa ibang bansa. Niligawan niya ako year 2010, naging magnobyo kami. Hanggang sa umuwi siya year 2012. Ako ang sumundo sa kanya sa airport. Dumiretso muna kami sa bahay namin bago kami umuwi sa kanila. Nag-propose siya sa akin ng kasal sa isang sikat na mall sa May Pasay. Tuwang-tuwa kami ng araw na yon. Hanggang sa kinasal kami at nabuntis sa una naming anak. Pero nakunan ako. Iniisip namin na siguro ay hindi pa ito para sa amin. Huwag mawala ng pag-asa at bibiyayaan din kami ng ating Panginoon. Nagbuntis muli ako sa pangalawang pagkakataon. Umalis muli ang asawa ko papunta sa ibang bansa. Kasalukuyan akong 2 months pregnant noong hinatid namin siya sa airport. Hanggang sa nanganak ako ay wala siya sa tabi namin. Nag-celebrate ng binyag, birthday, Pasko, bagong taon at iba pang mga okasyon nang hindi namin siya nakakasama. Ganon talaga kapag OFW. Pero syempre para naman yon sa pamilya niya kaya siya nagsasakripisyo sa ibang bansa. Ako naman nagtatrabaho as supervisor sa isang recruitment firm sa Mandaluyong. Year 2015 may isang malaking problema ang dumating sa amin. Habang nasa ibang bansa ang asawa ko ay nagkasakit po siya. Paulit-ulit na lagnat hanggang sa magpa-check up siya. Hanggang sa na-diagnose siya na meron siyang AML o leukemia. July 2015 yon. Hindi ako makapaniwala ng panahon na yon. Sinisisi ko ang Panginoon, nagalit ako sa kanya. Kino-question ko siya, bakit asawa ko pa, bakit kami pa? Paano na kami? Paano na ang anak namin? Hindi ko kakayanin ang hirap at sobrang bigat ng pinagdadaanan namin ng panahon na yon, Papa Dudut. Ang dami ko pong tanong sa Diyos. Hanggang sa naapektuhan na ang trabaho niya sa ibang bansa. Hindi na siya nakakapasok. Napilitan ako mag-resign sa trabaho ko kasi wala na kaming pasahod sa mga kasama namin sa bahay at taga-alaga ng anak namin. Gabi-gabi akong umiiyak noon, niyayakap ko noon ang anak ko. Nakakatulog na lamang ako ng umaga ang aking mga mata. Minsan nga ay hindi na ako kumakain ng maayos. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa kanya. Kumusta na kaya siya doon? Gusto ko siyang alagaan, gusto ko siyang puntahan pero wala akong magawa.
Nagtry akong pumunta sa kanya pero alam mo naman sa Pinas dahil kailangan ng papeles bago ka makapunta sa ibang bansa. Hanggang isang araw ay tumawag siya, masamang balita, tinapat na raw siya ng doktor na hindi makakatulong sa kanya ang puro blood transfusion at chemotherapy. Kailangan na niyang mag-undergo ng bone marrow transplant. Papadudot, natatakot ako sa mga posibleng mangyari sa kanya habang nasa ibang bansa siya. Dasal na lamang ang kinapitan ko. Sana bigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay ang asawa ko. Yun lagi ang hiling ko sa Diyos, Papadudot. Kung ano man ang purpose niya, maluwag na lang naming tatanggapin. Pinaubaya na namin sa kanya lahat, sinurrender na namin lahat sa kanya. Kay Lord na lang ako lagi, bahala na ang Panginoon. Meron po siyang kapatid na babae doon sa bansang yon. Nag-undergo ng mga laboratory test para siya ang maging donor ng asawa ko. Pero masamang balita na naman. Hindi sila perfect match ng asawa ko. Noong time na yon, yung kuya niya nasa Japan, habang nasa Japan ay nag-undergo siya ng mga lab test. Pinadala sa Taiwan kung saan nandun ang asawa ko. Perfect match silang dalawa. Kaya dali-dali nag-asikaso ang kuya niya, bayaw ko papunta sa asawa ko. Mula Japan ay nagbiyahe siya papunta ng Taiwan at umaasa at nagdarasal kami na maging okay na ang lahat. Hanggang sa naisagawa na ang transplant August 2015 at naging donor niya ang kapatid niyang lalaki. Papadudot. Naging successful ang transplant hanggang sa nakabalik na ang kuya niya sa Japan at yung asawa ko patuloy na nagpapagaling sa ospital. Hindi kami bumitaw sa Panginoon, lahat ay pinagpasa Diyos na lang namin. Hanggang sa nakatanggap kami ng magandang balita na okay na ang asawa ko at pwede na siyang lumabas ng ospital. Cancer free na siya. Nakasurvive siya, Papadudot. May mga binigay na sa kanyang mga gamot at monthly check-up. Hanggang sa nakauwi na siya ng Pilipinas, sinundo namin siya. Tuwang-tuwa ako, Papadudot, walang pagsidla ng tuwa. Napakabuti ng Panginoon at binigyan pa niya kami ng pagkakataon na makasama pa namin ang asawa ko. Hanggang sa nagbalik siya sa ibang bansa para makipagsapalaran muli bilang OFW. Ako naman ay bumalik na sa pagtatrabaho. Nakapasok ako sa isang government company, naging okay naman kami, nakapag-ipon hanggang sa nakapag-put up kami ng isang maliit na negosyo. Naisipan na niyang umuwi ng Pilipinas for good at mag-focus sa business namin. At unexpected blessing ang dumating, nagbuntis muli ako. Hindi talaga namin inaasahan kasi ang sabi sa kanya ng doktor ay maapektuhan ng reproductive niya at baka hindi na siya magkaanak pa. Blessings talaga, napakabuti ng Panginoon. Napapangiti na lamang ako ng mga oras na yon nang dumating na ang asawa ko. Tinatanong niya ako kung bakit ako napapangiti at ang sabi ko na lang, wala. Naisip ko lang yung mga pinagdaanan natin sa buhay. Tinanong ko siya na bakit ngayon ka lang. Sagot naman niya kasi ang dami pang deliver kanina, nakakaya sa mga customers na tumatawag. Hinintay niyang matapos lahat ng deliver saka siya umalis at iniwan na lang yung tao namin doon. Sa ngayon, Papadudot, ay madalawa na po kaming anak, isang 7 years old at turning 8 sa September. At kakaisang taon lang ng bunso namin noong January 2021. Sa buhay natin, ang dami nating mapagdadaanan. Madadapa pero matututo tayong bumangong muli. Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa at mas lalo nating patatagin ang pananampalataya sa Kanya. At hindi niya tayo pababayaan. Kapag Panginoon ang kumilos, the best talaga. God is good all the time. May purpose tayo kaya tayo nandito sa mundo. Pangalagaan natin ang buhay na ibinigay niya sa atin dahil ito'y hiram lamang. Salamat, Papadudot, sa pagbasa ng sulat ko at hindi man ako magaling magkwento. Sana po ay meron kayo napulot na aral. Muli, ito po ang aming kwento ng pag-ibig. Thank you so much and God bless. Muli, ako po si Megan. Maraming salamat po. Mga masusugid nating listeners, na-realize ko na marami po tayong mga sulat na mga maiiksi pero makabuluhan.
Kaya naman I decided for today's episode na basahin ang ating mga storyang kahit maiksi pero pagpupulutan po natin ang mga aral at inspirasyon. Ngayong araw sa pangalawang kwento sa Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay isang magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Ara, hindi ko totoong pangalan. Lagi po akong nakikinig ng mga storya ninyo at sobrang ganda po kasi. Ang akin pong ibabahagi ngayon ay tungkol po sa pag-ibig, kahit na hindi ako naniniwala dyan. Sisimulan ko po noong una akong nagmahal. 18 years old po ako noon pero parang wala lang kasi text lang naman yon. Pero kahit na ganoon Papa Dudut, ako po ang madalas na nasasaktan. Ewan ko ba? Ang bilis ko po kasing ma-fall. Pero after po noon, it takes a year bago po ako nagmahal ng personal na talaga. Nakilala ko po siya sa Facebook. Schoolmate ko noong college. After few months ng pagchat-chat, nag-decide po kami na magkita na. And I met him in person. Una kasi hindi naman talaga ako mahilig makipag-meet. Hanggang sa dumating yung time na nakikita ko yung effort niya kaya naman sinagot ko na siya. Sobrang sweet kasi noon at sobrang effort for almost 21 years of existence in my life. Ay ngayon ko lamang po na-experience yung ganong pagmamahal. And after 1 week ay wala na po siya. Parang bulang naglaho. 1 week lang kinabot ang relationship namin. For me it hurts po kasi kahit na ganon lang, after 4 years bago po ulit ako nagmahal. Nag-focus muna ako sa trabaho at nilibang ang sarili ko. Yun nga, after 4 years, I'm 25, I met another guy. Hindi ko na po papangalanan. Wala naman kasing kwenta yun eh. I met him in my friends po. Pinakilala sa akin, pinsan pala ng kaibigan ko. Una syempre, we're getting to know each other muna. Nagka-text po kami, hiningi niya ang number ko noon, binigay ko naman. For almost 2 months, finally ay sinagot ko na po siya. Kasi nakita ko naman ang sincerity niya. And I'm so happy. Sobrang in love ako noon that time. After 2 months na sinagot ko siya, it's long distance naman po na relationship kasi kailangan niyang mag-work sa malayo. Pero okay lang po yun sa akin kasi may CP naman. Ayun, tuloy-tuloy lang po ang communication namin, tumatawag siya at nagte-text. Na kahit na sabi ng ka-work ko ay wala man lang effort na ginagawa kasi hindi nila nakikita yon. Kasi po ako na lang ang lagi nag-i-effort para puntahan siya. Never pa niyang ginawa sa akin ang pasyalan ako sa boarding house. Sa tuwing magkikita po kami, ako talaga ang gagawa ng way para makita lamang siya. Para sa akin ay hindi ko napapansin yon kasi nga bulag ako that time. I'm happy po kasi sa family niya na pinakilala naman niya ako. Yung nanay niya ay okay naman po, pati tatay niya at mga kapatid ko po ay sobrang okay naman. Hanggang sa dumating ang ilang buwan na nawalan ako ng trabaho. Nag-decide yung mama niya na umuwi na sa kanila para po makapagpahinga muna. And after nun ay saka naghanap ng work. Kasi wala rin po siyang work nung time na yon. Andun lang ako sa kanila basta kapag wala akong work or nawala na ako ng work ay lagi lang ako nagpupunta doon. Para lang makita siya at makasama. For almost 1 month that I've been there ay marami po akong napapansin. Nung nandun nga po ako ay lagi naman siyang wala at madaling araw na kung darating siya. Ang saklap, Papa Dudut. Parang pinaparamdam po niya sa akin na wala lang ako. Nandun nga ako pero hindi naman niya ako binibigyan ng time. Ang laging nire-reason niya ay nandun naman daw ako sa bahay nila. Magagala lang daw siya at magbabasketball. Everyday po yun ang ginagawa niya tuwing hapon. At laging nagpapabango. Basta kakaiba na yung nafe-feel ko that time. Hanggang sa dumating na nga yung time, Papa Dudut, na nalaman ng parents niya kung ano-ano ang pinaggagawa niya. Nahuli daw po na may babae siya at nakapatong pa siya sa babae. Ang kapal ng mukha niya. Ang masakit pa doon ay may asawa pa yung babae. Grabe po yung nalaman ko. Siyempre masakit yon para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
Kasi po for almost 11 months na kami ngayon. Ngayon ko lang nalaman na ganoon pala ang ginagawa niya. After kong malaman lahat-lahat ng nangyari ay decided na umuwi na ako. Kahit po ang sakit. Ang parents naman niya ay hindi pa ako pinapauwi. Hayaan lang daw muna pero ako po talaga ang gusto nang umuwi that time dahil sobrang sakit na. Pinamumukha pa niyang tanga kaming lahat doon. After na nangyari yon ay naulit ang ginagawa niya. Inaaraw-araw niya ang pagdalaw doon sa babae niya na doon daw siya mas nagiging masaya. At hindi sa akin. Sana sinabi na lang niya ang katotohanan at hindi yung naglihim pa siya. After almost 11 months na naging kami ay decided na talaga na we end this relationship. Kasi una pa lang ay wala na talaga siyang kwentang tao. Nagready na ako para makauwi sa amin at umalis na lamang doon para hindi na ako masaktan pang muli. At nagpaalam ako sa family niya ng maayos at sa mga kapatid niya. Ang sabi naman ng nanay niya ay magpaalam din ako sa boyfriend ko. Sinabi ko na lang na uuwi na ako sa amin and no formal breakup happened. Sabi lang niya mag-ingat daw. After noon ay nakauwi na nga ako sa amin. I feel so depressed kasi wala akong work at broken hearted pa. Nag-focus na lamang ako sa paghahanap ng trabaho para makapag-move on at malimutan lahat ng sakit na nangyari. After few months ay nakahanap na rin ako ng trabaho. At 1 month later nang nagte-text at tumatawag pa sa akin yung walang hiyang lalaking yon. Ayon sa kanya gusto raw niyang makipagbalikan. Ang daming sinasabi na hindi naman totoo. Hindi na kasi ako naniniwala simula nung niloko niya ako. Nagpalit na lamang ako ng number noon para hindi na niya ako makontak pa. Sa ngayon po ay 5 years na akong single and finally ay nakapag-move on na rin ako. I am happy with my life kahit na lagi ako nasasaktan sa pag-ibig. Hindi na ako aasa na makakahanap pa ako ng taong magmamahal sa akin kasi parang lahat na lamang pag nagmamahal ako ay laging ganun lagi ang nangyayari, lagi akong iniiwan. Kaya nga okay na po sa akin na wala na lang. Mabuti nga yun at ang tanging hiling ko na lamang na maging maganda yung buhay ko hanggang dito na lamang po papadudot at tatapusin ko na ang aking liham. Sana naman po ay mabasa niyo po ito kung pwede po ay pakikontak po ako bago ninyo ito basahin para naman mapakinggan ko. Lubos na umaasa, maraming salamat, Ara. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.